Hoy, Takero, ano bang ating tatalakayin ngayon? Ayun, so yung unang-una, no, syempre, good job si Presidente Bongbong Marcos, no. Well, alam naman natin na nilindol ng 6.9 magnitude yung Cebu. Oo. Actually, ano ba, buong Cebu ba yun? Talagang matindi, no? Oo. Karatig. Umabot pa sa ibang probinsya ata, yan no? nga, Karatig probinsya. So, ngayon, natuwa dito yung mga kababayan natin sa Cebu, syempre. Hindi sa lindol, kundi sa tulong ng Presidente. Hindi, sa aksyon ng gobyerno ni Presidente Marcos. Na umabot siya ng 225 million aid, no? Grabe. So naman. may tent, no, may syempre mga pagkain, tsaka syempre yung mga shelters. Pero doon ako sa doon ako sa bilis kamo kanina Mabilis yung aksyon. Mabilis talaga ako. First time ko nakakita ng ganong klaseng tulong Na sobrang, yung may sistema ba? Kasi isang message lang pala ni Governor Pam ng Pambari 4. Alam natin Cebu. At ito pa, yung Cebu ay baluarte po yan ng mga, kumbaga, marami dyan mga DDS. Maging yung gobernador nila. PDP po ata yan, di ba? Pero, Kaalyado. Pero, kaalyado yan. Bilib ka, kasi si BBM walang kinikilingan. Walang sinisino sa pagtulong. Kasi, naalala ko nung Yolanda, nung kausap ni Paring Mar, yung mga Romualdez, diba? Diba? Ano nangyari doon? Doon sila nasira talaga. Sabi nila, mangiyak-ngiyak na nga yung mga Romualdez noon nung humihingi ng tulong. Tipong, sila na nga yung maraming namatay doon. Sila pa yung nagmamakaawa, imbis na, kumbaga, ibuhos ng gobyerno lahat ng tulong. Pero, good job dito si BBM kasi hindi niya ginaya yung ginawa ng mga nauna. Yung mga dilawan ka mo na porket hindi ka alyado, hindi ganun katindi yung tulong. Parang hindi ganun yung sinabi. Baka nakakalimutan nyo, na ang presidente ay Aquino at kayo ay Marcos. Parang ganun You have to remember daw Grabe. Kailangan yung actually, doon talaga nasira si Pinoy administration. Isa yan. Isa yan kung bakit natalo si Marrojas. Ngayon nga, hindi matanggap ng mga DDS ang alin na si BBM may malaking tulong. Ang bilis ang responde. Pagkatapos ng lindol, ang sabi ni Governor Pam, nag-message lang siya kay BBM, then ang bilis ng responde. Kaya yung mga mayor doon sa Cebu, nagpasalamat sila kay Pangulong Bongbong Marcos kasi yung may mga ilaw na daw na dumating agad. May tubig pa nga supply. Kompleto na agad. Pero iba yung nakikita ng mga Duterte kulto kasi sorry. Duterte fanatics pala. Kasi si yung babaeng umiyak sa Congress, sabi niya, nauna pa rin si Sara doon. Tapos excited na kung makita na si Sara maging presidente. Kakilala nyo na siguro kung sino yun. Malamang nakita mo na kung sino yun. Basta vlogger yun. Vlogger yun na babae. Umiyak. Iyakin. Wala. Pagka iyakin Tapos umaamin na may kasalanan. Umaamin pa. Walang kredibilidad pagka ganun. So, hindi kasi yung point doon, no, di ba? Pati ba naman kasi pinopolitika pa, kung tutuusin. Kasi tayo, ang inaabangan natin dito, yung tulong ni PBBM. Kung maaari nga, huwag natin politikahin yan Correct. Pero sila kasi nauuna na naman Hindi, ang problema kasi, nangyayari, inuuna nila yung mga lumang mga video. Yan, mga fake news pala, di ba? Nagbebenta daw si BBM ng 20 pesos na bigas. Yung iba nga, nandoon na raw si habang lumilindol, nandoon na daw si Sara, nagtutulong-tulong. Biruin mo, habang lumilindol, nandoon na agad. Ang bilis, Diba? Yung pala yung video, mga kababayan ko mga insan maikli pa yung buhok ni Sara doon. Lastik na yan. Magaling talaga sila. Kaya nga lang, nabibisto pa rin. Kita mo, yung 20 pesos na bigas daw, nagbebenta daw si BBM. Kinuha nila yung mga picture ng mga dati pa doon sa Cebu. Tapos pinalabas sila doon na nagbebenta daw si BBM ng 20 pesos na bigas. Anak ng tokwa, di ba sila nahihiya sa mga Cebuano sa kanilang ginagawa? Ngayon, anong nangyari? Walang direktang pambabara, pero parang ganun na din. Kasi nagsalita yung mga mayor doon sa Cebu. At maging si governor. Yes. Nagpasalamat sila. Mga Duterte supporter yan pero nagpasalamat sila. Anong sabi? Salamat. Kasi isang note lang, isang mensahe lang, andun na. Mabilis ang tulong. Ibang klase yung ginawa. At
Oh. Tingnan nyo yung Facebook page ng DSWD. Makikita nyo doon PCSO rin. Santa Makmak. PCSO. Oh, Diba? napasaludo. Ibig mo sabihin napasaludo yung mga taga Cebu kay Pangulong Bongbong at sa kanyang mga kawani. Nako. So, Ito So good job dito yung PCSO. Ay, syempre. Kay Mel Robles. Mismo. DSWD. Nako, Tsaka Rex si PBBM. Gatchalian. Rex Gatchalian tsaka si PBBM. At saka isama mo na si Vince Dizon, nandoon din. Oo nga pala. Buong persa, Pala, buong nandun persa pala. talaga ng Oo. gobyerno. Alaga, no? Grabe. Itong kalamidad ngayon na nangyayari sa Pilipinas, marami to Kasi yung Masbate, nadaanan din ng bagyo. Malala, wala pang, ewan ko kung may kuryente na sila ngayon. Marami ang nasalanta, pero nadagdagan pa po nitong sa Cebu. At nakakalungkot yung pangyayari. Nagkasunod-sunod no? Buti na lang, ang presidente natin, si BBM. Oo. Kasi kung hindi si BBM ang presidente, napanood ko yung kung papaano si BBM magbigay ng direktiba doon sa Cebu. Ano sabi ni BBM sa mga mayor, baka may kailangan pa kayo. Naku, sabihin nyo kaagad ngayon para magawa natin ng Magaling. paraan. Hindi na kailangan dumaan pa doon sa DILG secretary. Naalala ko dati, bago makarating kay Pinoy, dadaan pa kay Marrojas Ito naman. Kung nung si Digong, bago makarating kay Digong wala na panis na lahat kita mo? Ano sabi ni Digong? Hintayin muna nating humupa yung tubig bago tayo pumunta. Merong ganun Hintayin muna natin na may madadaanan at malinis ang kalsada bago tayo pumunta. Di ba? Ganun yung response Ngayon, sinisilip po yung Office of the Vice President to, Facebook page. May ginawa naman pala si Sara. Ito, nagpalugaw. Lugaw. Tapos Dali ka muna. Hindi, nakakatawa Teka. dito. Hindi, okay lang yung palugaw. Okay lang yun Pero may nakita kasi akong may listahan pa. Ay, seryoso? May palista pa? May palista Ba't may palista? Ba't may palista? Di ba? Lugaw na nga lang, may palista pa. Teka muna, tsaka meron ako sasabihin dyan kasi alam nyo talagang damutakte ang mga basher ni ni Nanay Lenny. Nung araw na nagpapalugaw. Oo. Di ba kayong mga DDS, kasama ka doon. Kasama tayo sa nambabay. Kayong mga DDS, wala kayong ginawa kundi punahin, kundi kantsawan, kundi i-bash si Nanay Lenny noon. Yung pala gagawin din pala ni Sara Wala talaga. Wala rin talagang originality. Baka naman Nung dati nilalamutak. At least ako, hindi tayo masyadong dyan. 'Di ba? Kahit papaano nakita nyo naman, supporter pa rin tayo ng gobyerno. Siyempre. Sila, kita nyo yung mga iba dyan. Dati binabanat-banatan si Lenny dahil sa lugaw. No, ngayon, ginawa din. Baka banatan din nila yan. Hindi, paano nila i-debunk yan? Ginawa ni Lenny, tapos ginawa din ganun kasi talaga pag kapag yung budget mo talaga maliit, talagang limited din talaga Siguro, yung tutulong mo. Baka yung budget naubos ka mo, hindi pa dumarating. Naubos sa ibang bansa. Nagamit na nga sa dahig yung budget. Yun na nga. So ano pang tutulong mo lalo? Kasi tandaan natin magkano lang budget ni Sara nung nakaraan. 800 million lang ata. Wala ka rin naman nababalitaan na ginagawa. Wala ka rin naman nababalitaan tinutulungan. Pero meron ka nababalitaan na laging nasa ibang bansa at dala-dala yung buong entourage niya. Ibig ko sabihin, yung kanyang mga bodyguard, alalay, muchacha, di ba? Natawa ako dun yung papasok si Sara dun sa mismong venue, nakaikot yung security. Yun na nga, wala naman tao. Wala naman tao. Yun. Grabe, di ba? Pero nakakatuwa talaga yung ginawa ngayon ni Vivian doon sa Cebu. Kasi hindi po biro yung ganun. Yanig po sila ng, sabi nga, isarado na daw, 0.7 or 7.0 magnitude na lakas ng lindol at ang kawawa po talaga yung kanilang kalagayan at kung mayroon tayong weak leader, talagang mas lalong kawawa sila. Pero hindi. Kagagaling lang ni BBM doon sa Masbate. Pagkatapos doon, sabi ni BBM, nung time nakaschedule na, pagpunta sa Masbate, tinawagan daw niya si Secretary Chodoro na ikaw yung pumunta doon sa ikaw yung pumunta dito sa Cebu. At yun, ang nangyari. Pero parang parang walang picture si Pambari 4 tsaka si Sara, no? Naghahanap ako Wala ba? So, teka muna. Parang okay lang, baka wala siguro, baka lang. Not sure. Baka naman ayaw na. Alam mo naman matampuhin yung mga Duterte.
kapag nakita ka sa ibang ito kampo nga. Oh. Ito nga nangyari. Si Jun Abines, Taga Cebu yan. galit na galit kay Governor Pam. Bakit? Kasi daw, Ah. daw. Tinrider na porque tumanggap ng tulong sa gobyerno, tinrider ang tawag? Ayaw ata nila na si Governor Pam nakikipag-communicate kay PBB. Ayaw na papadikit sa presidente. Ay, sino tutulong? Nagpasalamat pa. Nung nagpasalamat, galit na galit. Medyo Kailan ba makukulong yan si John Obinis na yan? Dapat makulong. Di, may kaso yan, di ba? Alam mo, may kaso yan eh. Meron, May sedition atang kaso yan eh. ang bastos ka ng sinabi niya doon. Hindi ko nasasabihin kung ano 'yon, pero Bastos talaga. doon mo makikita yung karakter. ng mga DDS. Yeah, kasi Ayan. kahit ako, nag-react ako doon. Gumawa ako, siguro nakadalawang vlog ako nun. Sabi ko, grabe tong mga to. Gumawa na nga ng fake news. Kung ano-ano pa yung sinasabi. Hindi sila natutuwa na tinutulungan ng gobyerno yung mga Cebuano. So, kasi, yung ine-expect nila na nilindol na nga ang Cebu, pababayaan pa ng gobyerno ang Cebu. Kaya Hindi nga. ganon. Hindi ganon ang nangyari, di ba? So, ibig sabihin, pati ba naman kalamidad, di ginagawa niyong propaganda? Di ba correct. kayo nahihiya niya? Ayun nga ang ano Parang, natin. no? Parang yung mga DDS nung linindol, magkamali ka. Bangag, magkamali ka. Parang yun yung ano nila, para silang Ayun yung inaabangan nila eh. yung prayer nila, Magkamali ka, ganyan. yung prayer nila, malugmok ang Pilipinas. Ah. Yung malugmok sana yung Pilipinas para makita ng mga tao na weak leader talaga si BBM. Kaso hindi nga yun ang nangyayari. Lalong tulad ngayon, no? Daming mga kinakasuhan. Hindi lang puro imbestiga, kundi nagkakaroon ng kaso yung mga tao na sisilipan ng anomalya. Yan lang nga. Sabi nga nung kaibigan mo, di ba? Puro daw sila imbestiga nun, pero walang nasampahan ng kaso. Correct. Ngayon, pati mga profesyon tatanggalin yung mga engineer sa DPWH. Correct, Ubos correct. So, kita mo? Ngayon, ang Cebu, kumbaga, ang Cebu ngayon, bagamat dumarana sila sa ganong klaseng pangyayari, at least nakita ng mga Cebuano na doon na walang politika pagdating sa pagtulong ng ating pamahalaan. Biruin mo kahit yung mga kasulok-sulukan ng mga isla, dinadayo yun ng gobyerno parang magpaabot ng tulong. Ibang klase. At saka yung pinapadala talaga doon, hindi po yung mga dump truck na mga sasakyan. Talagang yung mga, ano ba tawag doon? 6x6. Mga malalaki talaga. Tsaka nandun lahat ng tulong. Araw at gabi. Nagtutulong. May tulong. Grabe. May ano talaga, may suporta. Mayroon pa nga ano doon may tubig pa nga. May tubig na nasa truck siya. Tapos tangke yan, tangke ng tubig. Tangke ng tubig kasi syempre yung mga nasa shelter kailangan talaga ng tubig. So, ganun po ang ginagawa. Then may mga shelter din na galing sa gobyerno, yung mga temporary shelter na ina-arrange doon. So, talagang ngayon lang ako nakakita ng ganun Kasi most of the time pagka ibang mga leader parang nauuna pa yung pagpapasikat bago yung tulong. Ito talaga, kumpletong aksyon. At hindi na rin ako nagtataka kasi nung time ng Yolanda, after Manalasa, sobrang daming patay. Sabi nga po ng yung record talaga nung sobrang dami. Yung nilabas na official record, mga nasa 10,000 lang ata yun or something. Pero sabi nila, higit pa doon, sobrang overwhelming daw talaga yung sobrang daming. Pero si BBM ang nauna doon. Eto pa yan. Alam mo ba nabitin pa siya dyan? Kita mo, hindi na magkamayaw. Hindi na magkamayaw dyan sa Masbate. Hindi na magkamayaw dyan sa Cebu. Alam mo ba, mayroon pang pinuntahan. Nagkulang pa Tumakbo pa ng Pampanga. Yun ba yung namigay? Oo. Namigay ng kalabaw. At mukhang... kalabaw, At hindi lang kalabaw, baka mamimigay pa ng lupa. Namigay din daw po ng lupa. Yan. Hindi ba talagang namigay ng lupa? At alam mo kung sino nandun? Kaalyado rin ni Duterte. Sino? Si Aling Maliit! Oy! Buhay pa Siya pala. yung nag-host doon sa kanya. Grabe. Talagang si BBM ang nakikita ko, yun yung true leader. Kasi yung kapag leader ka, wala kang wala kang kinikilingan Siyempre. wala kang tinatangi. Kasi we are all Filipino. Pagdating sa kalamidad, Yan. pagdating sa pagtulong, once you are elected, lalong-lalo na ikaw yung presidente, dapat wala kang dyan. Dati, yung mga opisyal, yung mga nauna, di ba? O, kapag ikaw dilaw, medyo tayo dyan. Hindi, kapag dilawan ka, tapos
naapektuhan Mahihirapan ka. Mahirapan ka. Mahirapan ka. malupit kay Digong. Kapag di ka kaalyado, Ay, wala ka. papakulong ka pa niya. Hindi, sasabihin sa'yo, mahirap kayo, mamatay kayo sa gutom. Sabing ganun eh. At yung malupit dito, no, kung maalala natin yung sa Quadcom, di ba yung sa Quadcom, di ba? Yung mga mayor palang pinatigok dati, mga hindi kaalyado ni Digong. Ayaw. Ayun ang sabi sa Quadcom yun, ha? Hindi ako may sabi nun, Hindi ha? ka alyado. Kalaban sa politika. Kalaban sa politika. Sinampulan Diba? para Sinampulan. matakot yung iba. Di ba kita mo yung kay Mayor Halili? Oo. Di ba kinokonekta din to sa death squad ni Digong, di ba? Kasi nga hindi ka alyado. So mas malupit 'yun. Di ba kung si Pinoy nung Yolanda hindi tinulungan yung hindi ka alyado, si Digong iba malupit. Sabi ng Quadcom 'yun hindi tayo may sabi noon. Pinapatigok, di ba? So, Kay PBBM hindi. Okay. Walang ganon. Grabe. Kahit mga nakikitang dikit na dikit talaga kay la VP Sara, pero si BBM. Actually, pambalik water talagang ano yan makasara yan Napanood ko Yeah, kaninang umaga, napanood ko yung kanyang mensahe na naiiyak. Naluwa siya, no? Naluluwa. Hindi. Halata mo talagang mangiyak-ngiyak siya sa pagpupuri. Pinupuri niya si Pangulong Bongbong at nagpapasalamat na rin. Kita mo? No? Kasi malaking problema 'yun, ikaw gobernador. Halimbawa ikaw gobernador sa iyong Buong distrito. probinsya yan Tapos Probinsya, bro. mangyari yung ganyan. Tapos iwanan ka ng gobyerno. Ikaw lang, saan ka kukuha ng budget niyan? Correct. Saan ka manghingi ng tulong? Oo. Talagang Sasagot ka sa mga... sakit sa ulo yan. Sasagot ka sa constituent mo na hindi tayo tinulungan kasi hindi tayo kalyado. Dito hindi. Si BBM Diba? kahit DDS ka, kahit PDP ka, Basta Pilipino ka. Kamo. tutulungan. Ito, walang halong pang-i-exage to, pambobola. Kasi kitang-kita naman sa mga balitaan. Wag lang kayong makikibalita sa mga yung mga anti-government. Kasi sila talaga, parang, alam niyo, naghahanap lang lagi sila ng mali. Ng mali. Mali. Pag walang mahanap na mali, gumawa na lang tayo ng Peke. mali. Oo, Mga mekis na lang tayo. Nagbebenta Gumawa ng na si peke. BBM ng bigas, 20 pesos. Tsaka nando doon na si Sara. Habang lumilindol, nando si Sara. Tumutulong na. Ang bira yan. Ano yun? Naramdaman na mukhang lilindol ngayon. Punta na tayo. Malay mo ba naman, baka na siya na si Madam Auring. Lilindol, bira. pupunta na Baka ako may ron. technology. Baka may technology si Sarah, no? Na makabagong technology. Hoy, teka muna ha. Nalapit- Uy, may breaking news. Ano to nangyayari sa meron daw Senado? Yung Blue Ribbon na hearing, kinansela. Mukha nga. Nako. Mukhang may gulong nagaganap ngayon So sa may Senado. may breaking news, wala pang isang oras to, no? So Nagrarambulan na ba sila? cancel daw muna yung Oo nga, yung... Blue Ribbon Committee sa yung investigasyon sa flood control. Yun. Yun. Bakit kasi? Ano bang Hindi problema? nagulat talaga ako dito. Mukha kasing mukha kasing tinatamaan na silang lahat Kasi kung makikita natin to, no, kasi 'di ba una si JB, JB Ejercito. Sabi niya nag-isip na talaga siyang lumipat sa umalis pala. Umalis sa majority. Maging independent. Independent. So hindi lang pala siya. Si Wingate Chalian din ata, may ganun din atang issue. At saka ata yung dalawang Villar. So, ngayon, ang dahilan kasi nila dito, hindi daw nila nagugustuhan yung takbo ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Kasi ang tinuturo, sila daw, senador. Anong magagawa natin kung sila tinuturo ng ebidensya? Kaya nga, mapipigilan ba natin yun? At itatago ba natin yun? Ang reklamo ngayon nila, bakit daw puro senador, bakit si Saldico lang daw yung sa congressman? Ang point dito kasi, di ba, Blue Ribbon Committee yan Marami sila dyan. Andun si Marcoleta. Andun si Mark Villar din ata. Kasali din ata doon. So, trabaho din nila maghanap ng ebidensya para ituro yung mga ibang congressman. Yun. Ba't wala sila, kasalanan nila, ba't wala sila mapakitang ebidensya para ituro yung mga congressman? Kasi tayo, gusto natin may iturong congressman talaga. Di ba? Tama. Hindi ako naniniwalang senador lang yan Correct. Ako mas diba? marami sa House. Mas maraming kongresista kaysa sa senador. Hindi, Diyos ko naman, tama din yun. Hindi po pwedeng mga senador lang. Kaya nga lang, naman. maghanap sila ng mga ebidensya. Alangan naman na laway-laway lang. Mahirap kasi yun. Naglabas ng ebidensya si Marcoleta. Ano yun? Si Ordigo Tesa.
Ayun nga ang problema. Hindi na nga makita. Wala yun. Hindi na anong nangyari. Excited na pa naman ako dun. Ito na yun. Totoo. Maghahanap na kami kay ano. Sabay. Ang bira yan. Parang parang biglang... Naudlot na. Masaya na sana eh. Hindi. Hindi, okay na eh. Tanggol si Mike nun eh. Oo, yan na. Yan na eh. Nakaganon na ako. Ready na tayo. Diba? Buta, bilanggit na eh. Kasi talaga, kumbaga, itong kongreso ngayon, kumbaga nag-ano sila ngayon eh, naghahanap ng panakip na eh. Kasi alam nilang marami sa kanila ang involved dito. Correct. Sabi pa nga, yan eh, big three yan eh. Pagdating sa corruption. Ang big three dito, mga mambabatas, mga membro ng DPWH, Kontraktor. at mga kontratista. Negosyante. Ang bira. Yan po yung big three. So, kailangan mahanap po talaga dyan. Itong kongreso, ang bira yan talaga inaabangan ko. Kasi Siyempre. sa Senado, madali lang matukoy. Madali lang Konti matukoy. lang sila dun eh. Actually, bakit sila umiiyak? Kukunti lang naman ang tinuturo sa kanila. Kaya Kunti nga. lang naman kasi talaga sila. Doon sa Kongreso, sa House, marami nang itinuro, di ba? Daming pangalan Pero na ang nandun tanong eh. kasi dun sa bakit wala silang follow-up dun sa mga tinuro? Yun lang din. Diba? Walang follow-up. Kasi sabihin na nga natin na si Ping Lacson nga yung chairman yan. Pero meron din namang ibang mga minority na nandun na trabaho nyo ring maghanap ng ebidensya para sa mga congressman. Para may maibulalas naman kayo sa hearing. Baka Pero ang pinakamalaking tanong kasi dito, kung masususpindi nga itong Blue Ribbon Committee, so ibig sabihin ba nito may pressure dun sa Liderato. liderato ng Senado? Ay, malamang. Kay Tito Soto? Meron yan. Meron yan. Nakikita ko nga sa mga post, hindi pa rin daw ba nag-i-impake si Tito Soto? May mga ganyan na. May gumaganon. Kaninang umaga yun, nabasa ko yung mga post na gano'n. So Sabi ko, ano mayroon? Kasi papalitan. Ang delikado din kasi dito, kung makikita mo yung lineup majority tsaka minority. Yung minority, mukhang may makukuha sila sa majority. Pero yung majority, wala silang makukuha sa minority. Wala silang makukuha doon, wala silang marirecruit doon. Syempre, magkakasama-sama dyan yung mga nagkakaroon ng issue. Correct. Diba? Ako. Yung talaga yun. Sila rin naman yung may issue. Kaya nga, yung sa minority parang labanan na ito ngayon ng sa majority, kung hindi pa makukudita ngayon, ito yung mga halo-halo. May issue, walang issue, at yung mga bago. Di ba? Kaya talaga, kumbaga, kailangan na, ako, pabor ako na wala na lang hearing yung Senado. Bakit? Tumutok tayo sa ICI. Oo nga. Yun Doon na lang. Doon na Kasi, lang. both yung House and Senate involved. Parehas. So bakit eto na paghihinalaan sila Ping na kumakampi kay Martin Romualdez. Kapag sila Marcoleta naman na paghihinalaan na kumakampi naman sa mga Diskaya. At sa mga kaila Chis Escudero. So kumbaga yung kabila naman kumakampi kaila sa Saldico at saka sa iba mga kongresista. So kumbaga kayo, magsitigil na lang kayo. Babayaan natin yung ICI. Yun na nga. Kasi yung ICI, yun yung accountability yun Accountability kasi yun. Yun talaga. Iyon talaga mga mga eksperto pagdating sa yung batas. kasi yung ICI kasi ang habol nun kaso accountability. Yung Blue Ribbon Committee naman kasi in aid of legislation yan So magkaiba. Pero kung titingnan ngayon natin dito ang pinaka nakakalungkot dito talagang politika talaga yung nangibabaw imbis na investigasyon sa Blue Ribbon. Tama ka dyan. Ayun ang nakakalungkot dyan. Ito pa yung nakakalungkot mo. Sa kabila ng napakaraming unos, problema sa kalamidad ng bansang ito, abay nakukuha pa ng mga senador, mga kongresista ng mga politiko na ito na ang kanilang tutukan ay yung kanilang pansariling interes na iligtas. Correct. Di ba? Kung ako lang yan, dapat yung sinasabi mo na itigil yung Blue Ribbon na committee hearing dapat i-abolish na lang tuluyan yung Senado. Ayun, yun ang pinakamaganda dyan. Para wala na Di ba? Kasi sila yung dyan, laging humaharang kahit ngayong... Sila nagpapagulo talaga Sila yung nagpapagulo. Tama si Papagulo, tapos nagpapayaman. Hindi naman na intention manggulo, pero yung sistema kasi pampagulo talaga sila. Dito natin makikita kung gaano kalalim itong ugat
ng korupsyon sa gobyerno. Kasi Ayan na nga, eh. malawak yung involvement dito ng mga mambabatas eh. Mukhang binisto na talaga ni Pangulo, no? Bahala kayo dyan. Tatamaan kayong lahat kung tatamaan. Kahit kakampi. Oo. Kahit kakampi. Kaya nga, Wala, eh. ang kinakatakot ko dito, kung balik ta rin si BBM ng mga mambabatas. Kasi Gawa ng kwento ka mo. mostly involved. Imbes na tayo yung masakote na dito, pabagsakin natin si BBM, magkampihan tayong lahat, then Di simula na nga sila eh. matatakpan yung mga ano natin, mga issues natin. Yaw. 'Di ba? Halimbawa ngayon, si Cheese Escudero, may show cause order na Oo. from Comelec. Oo. So ngayon, anong susunod niyan? Oo. Alam nyo na yung pattern niyan. Oo. Posibleng mayari dyan talaga si Cheese Escudero. Masibak ngayon, na. Oo. hindi lang si Cheese. Oo. Marami pang kongresista. Oo. Maraming mga senador. Oo. So, imbes na sila yung matusta, Oo. traidorin na lang natin yung presidente. Oo. Balik rin natin. Balik Kunwari ta rin siya yung natin. boss sa lahat ng ito. Oo. Tapos, pag ma-impeach si BBM, ligtas na tayo. Kasi hindi na matutuloy yung mga Kaya nga kaso natin. nakakatakot nga eh, no? Diba? Kapag nawala si PBBM dyan. Actually, sinisimulan na nga nila yung kampi-kampi yan eh. Nakita mo yung speech ni ni Cheese? Diba? Andun si Sara, gumagano pa si Sara eh. Tuwa pa si Sara. Parang, alam niyo yung speech ni Cheese? Wala siyang pinaliwanag doon. Wala siyang sinabi doon wala siyang sinagot doon Wala. tungkol sa mga allegation sa kanya. Wala naman Ang eh. ginawa niya lang, nagturo lang siya. Nagturo lang. Habang nakatingin kay Sara. Kaya nga. Para sinasabi niya, ay Sara, bata mo ko ha. yung umaaway sa yung umaaway sa yung si Tambaluslos, inaaway ko ngayon. Nakampi tayo. Yun ang nakakatakot pag nawala talaga si BBM. Guys, kung ninanakaw yung pera, kung ngayon nabisto na, 'di ba? Na ninanakaw yung pera ng taong bayan mula sa mga projects. Correct. Si BBM nakagawa nun. What if wala na si BBM? Wala na. 'Di ba? What if matanggal si BBM? What if pagplanuhan ng sindikato kasi malaking sindikato 'to. At binubuo yung sindikato sa loob ng gobyerno, of course, mga officials ng government. Kapag itong si BBM, kaya nga sabi ko lagi yung ipagdasal yung pangulo natin kasi mahirap na kalaban itong sindikato sa loob ng gobyerno. Kahit si Duterte hindi kinaya yung sindikato sa loob ng gobyerno. Umayaw. 'Di ba? 2020 nilabas niya, November 2020, nilabas na in-expose na mayroong ganitong klaseng kalokohan sa DPWH. Pero ano nangyari? Wala. Expose lang. Walang ginawa. Bakit? Malakas ang kalaban. Pwede siyang baliktarin ang mga yan. Yan ang kinakatakot ngayon. I'm sure. Yan ang hirap sa equal na yan eh. Meron din siyang hindi magandang effect. Maganda siya kasi equal nga. Yun nga lang, dahil sa equal kayo, kapag napagdulungan ka, yari ka rin talaga. Kaya parliamentary talaga yung maganda dyan. At least shadow government yung kalaban mo. At least, shadow government. At hindi saka, kayo-kayo. Correct. Diba? Pero mukhang may tama yung sinasabi mo kasi parang kinakabahan ako ngayon dahil dito sa ewan ko. Bakit ano nangyayari sa mga kalsada? Nagugulat sinusubukan ako. talaga na pabagsakin si BBM. Nagsalita naman si General Bronner. May mga retired generals talaga na nagnanais sa pabagsakin Pero si matagal na yan BBM. eh. Nung panon pa ni Digong yan, may ganyan na rin eh. Alam po natin yung, tama si Takero. Nung nagsasalita si Digong, di ba? Nung nakalaya pa si Digong eh. May mga ganyang alingas-ngas na dami. Yan yung yung sinabing may Pero, shodik tayong pangulo. Yan. Ang tanong ngayon dito, lumakas ba yung alingas-ngas na yun? Lumakas ba yung panawagan? Hindi. Mahirap to, very critical to kasi unang-una si BBM ang lumalaban sa korupsyon. Kapag pinalitan nila si BBM, sino ipapalit? Kaya nga, si Sara. Si Sara. Doon nga ang sinabi, yun yung chismis na lumalabas na nung narinig ng mga general na si Sara ang ipapalit kung sakaling magkukudita BBM, umayaw sila. Nako. Wala silang tiwala eh. Yun yung narinig kong chismis Yun yung narinig kong chismis. Wala Na silang umayaw tiwala. daw yung mga general. Teka lang, sino ipapalit? Nung sinabing si Sara daw, Teka lang. yari tayo dyan. Pinalitan nyo ng parang nakahiga na kayo sa kama pumunta pa kayo sa papag. Ganon, Kaya tinanggihan daw ng mga, sabi di umano, ng mga general. Yung sinabi ni General Bronner na inano niya yung panawagan na yon ng mga retired generals na pabagsakin si BBM magkaroon ng kudita. Ito na nga, magulo na ngayong Pilipinas dahil sa korupsyon. Pero ang tanong kasi Pati sa dito, politika. yung tanong ko rin dyan bakit itong mga retired generals na to, bakit pabor na pabor kay Sara to ay nang karamihan ata itong mga to, mga appointee ni Digong baka nakinabang nung panahon ni tingin ko Digong. kasi alam ko na content ko yan Di ba meron silang listahan dati?
kung sino-sino sila. Karamihan doon na-appointee ni Digong. Kaya hindi rin maganda yung ano nila, yung motivation ng mga yan. Di ba? Kaya Well, Anyways. yan yung ano natin ngayon, yan yung stronghold talaga ngayon ng administration. Oo. Kasi matindi yung kalaban nila Sindikato to sa loob ng gobyerno. Nabanggit mismo ni Duterte yan dati. Pero ang ating presidente ngayon sabi nila weak leader, yun pa yung nakagawa ng pamamaraan para talagang itulak itong sindikato. Bulalas, isiwalat. Grabe, no? Hindi to biro, guys. Hindi to biro na laban ni PBBM ngayon. Lahat ng paraan para kasi ano to kung walang mangyayari dito, babalik sa kanya to. babalik talaga. Kay Babalik. presidente. Siyempre. Para tayong napanood ko na sa mga movie. Hindi ko alam na nangyayari pala sa totoong buhay, anak ng tokwa. So, hindi po siya biro na laban ngayon ni PBBM. Kaya Protektahan natin. kailangan kasama tayo dito. Oo. Kasi may mga nagsasabi na si BBM daw yung pinuno talaga ng korupsyon. Guys, common sense lang. Kung ikaw ay pinuno ng korupsyon, bakit ka magpapaimbestiga? Kaya nga. Bakit mo ipapatugi si Saldico? Pwede kang ikantan yan. Oo. 'Di ba? Ganun lang kasimple. Maghahanap ka, naghanap si BBM ng sariling problema? Baka naman baka iniisip ho ng ilang mga kababayan natin na pinoprotektahan ni Pangulong Bongbong si Martin Romualdez, nagkakamali po kayo. Wala. Wala hong pinoprotektahan si Pangulo. Basta ngayon may nga, kasalanan. Sa ICI nga ngayon, mukhang doon na papunta kay Romualdez Yawn. 'Di ba? Wala kasing ano dito. Pinatawag na no? Pinatawag na si Romualdez. Si Saldico, si Romualdez. Pero kulang yan. Kulang to. Maraming dyan yan. involved. Maraming involved doon sa house. Marami talaga. Di ba? Marami. Dapat lahat managot. Di ba inireklamo nila, di ba? Yung pinaka-problema talaga yung insertion sa BICAM. Yung BICAM hindi lang patawag mo Sino-sino ba yung nasa BICAM? Kaya nga. Sino ba yung mga pumirma doon? Sila. Sila. Mga congressman din naman yun, tsaka mga senador. At saka yung mga senador ilang nga lang daw yung walang insertion nung yung mga bago taon. lang ngayon. Di ba? Sila Ping Lacson lang yun. Tapos lahat pala sila may issue din ng flood control at saka mga budget kung saan-saan na pinapasok sa DPWH. Malalim tong ano. So ang kailangan dito, maliban sa pagpapakulong, yung sistema maayos. Mamaya pag-usapan naman natin about sa sistema kasi yan, may good news dyan. No? Ito yung inaabangan natin. Kasi ang tanong, kung aabutan pa ba? Diba? Aabutan yun. Aabutan ni PBBM Kasi yun. yung importante kasi dito, alam natin yung problema. Ano yung solusyon? Yan. Dapat talaga may solusyon, hindi pwedeng nakafocus tayo sa Correct. problema. At saka, ito yung solution talaga. Pag-uusapan naman natin yan mamaya. Pero ang mahalaga ngayon, nakikita natin yung proseso kung paano kinakalampag ng administrasyon itong mga korap. Itong mga kurakot. Kasi matagal na natin tong hinihintay. Ito na yun. Ito na yung showdown talaga na makikita po natin sa mga telebisyon na si BBM hindi natatakot na banggain itong Pero sindikato. sige. Si PBBM hindi natatakot, no? Ano nangyari sa Senado? Bakit balik tayo sa topic? Bakit? Ayun. Bakit ka? Yun na nga, yung isususpindi? pudita sa Senado ngayon. Ayun na. Bakit sususpindi yung baka may kaguluhan nga sila. Ayan. Binasa ko yung walang information Wala. Breaking news. Basta kansilado. Sa text message lang pala ito. Text message. Soto confirmed that Senator Sherwin Gatchalian spoke to him regarding the matter na sinuspindi nga daw Kasi po. isa rin yung concern ni Win Gatchalian. Ang concern niya rin, bakit puro senador yung inimbestigahan sa Blue Ribbon Committee? Ayan din. So, ang gawin ninyo, next hearing, congressman naman. Di pa daluhin nyo si Martin tsaka si Saldico, di ba? Usapan. Hindi pa naman kasi tapos Kaya nga. Wala pa nga tayo sa... Pero ito yung kasing tanong kasi dito di ba? Kasi yung interparliamentary courtesy kasi na yan, sige, sabihin na nga natin na imbitahan si Martin. Sabihin natin, kunwari pumunta, pumunta.
alam naman natin si Martin may impluwensya pa rin yan sa Congress eh. Kahit ano yan. Paano pag ginawa ng Congress, game, pahiring ulit tayo, buksan ulit natin yung hearing, imbitahan si Cheese. Imbitahan si Joel, pupunta kaya yung mga yon. Doon ka magkakaalaman. Alam mo, kung wala kang ginawang masama, kung wala kang ginawang pagnanakaw, wala kang dapat katakutan. Eto na nga. Ano na nga ba yung ating tatalakayin dito sa ginagawa ni Vince Dizon, no? Sa mga kinasuhan at may saka update kasi. ano? Yung update tuloy ang pangangalampag. Grabe kasi pag itong si Vince Dizon Parang si Pangulo. Ano diba? pa ba? Alam niyo kapag si Vince Dizon mawala, marami sigurong magagalit. Marami rin matutuwa. Kasi yung konti lang sila kasi konti lang naman yung korap sila lang pero kung pag ang sambayan ng Pilipino ang kalaban, yun ang marami. Oo. No? Kasi si Vince Dizon ngayon, tinututukan talaga yung lahat ng mga opisyal ng DPWH na malinis. Panagutin talaga. At saka hindi po yung tipong bunganga lang pag-expose lang. Nakagaya ng ginawa Greco ng dati. Parang ganon, sinabi mo. Si Greco Beleca, shout out sa iyo, sir. Shout out. Okay naman yun. Okay yung mag-expose. Pero kailangan merong mapanagot. Yun. Hindi yung may mga numbers pa ganito. Okay yan. Pero walang kwenta lahat ng yan kung wala kayong napanagot sa loob ng 6 na taon. Oo nga. Ito ngayon, itong malupit. Kung ginawa nyo to, Belica, ayos sana. Oo. Ngayon itong si Vince Dizon, marami palang mga opisyal ng DPWH ngayon yung tatanggalan na ng lisensya. Nako, patay. Mga engineer. Nako, may top 20 na nga Yan. Ayon sa report, may 20 na mga pangalan natatanggalan na ng lisensya. Sino yung partner nun ng DPWH? PRC. Yun. PRC. Yan. Tatanggalan na sila. At gutom yan. Hindi, kasi kapag sinabi mong PRC, ibig sabihin nun, pati profession damay. Nako. Di ba? Kasi, lisensya yung engineering, engineer, di ba? Lisensya yun. So, hindi sila makakapag-apply sa... Iba. Wala na. Sa private ng profession nila. Oo, wala na. Wala na talaga. Hindi na sila makapag-practice ng engineering. Hindi ka na rin makakapirma kasi yung mga engineer, mga civil engineer, requirements yan para pumirma sa mga plano o yung blueprint ng mga itatayong structure ng gusali. So, kailangan yun Yung mga perma-perma. Gutom talaga, gutom yan. Eto nga, paano mo naman nasabing gutom kung nakaipon ba sila? Pero kung nakaipon sila, pero... kasi kapag perang galing sa Nenok, daling ubusin yan. Ayun na nga Sa Baliwala, bagay. no? Baliwala. Ama din naman yun. Mabilis maubos pag galing sa kasamaan Kaya- Pero, okay lang sana kung matatanggal lang ng lisensya. Kaso kakasuhan. Yun na nga. May kulong pa pala. Tapos, naka-freeze pa yung mga ari-arian. Ay, naku. Si-sequester pa yung mga ari-arian. Ang kapal ng dokumento na hawak ni nadala-dala ni Vince Dizon grabe. Talagang sineryoso sila Pero ngayon. alam mo kasi kung ipapasok natin to sa sistema ng private company. Kasi minsan kapag kunwari private company, may nagnakaw na staff. Minsan kasi ang sinisisi minsan dito yung sistema ng kumpanya mismo Yan. Paano nakapagnakaw yung mga yan? Pero alam mo kasi kapag pera, kahit na anong maraming paraan kapag gusto Ayun yung point kasi syempre pag negosyante ka, alam mong may staff ka, kapag alam mong may butas para magnanakaw yung mga yan So ganun din ka-open yung sa DPWH. Alam mo yun, San, maniwala ka sa akin. Kahit anong sistema mo, kung gugustuhin nilang i-mekos-mekos para makuha yung pera, magagawa nila. Ngayon, kung makakagawa ng sistema, maaaring magiging ano lang yan. Limited lang. Yung bang malilesen. Kung maganda yung sistema, baka sakali masiro. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero ang kasi kultura kasi parang ang lumalabas kasi dito sa DPWH, kultura na yung nakawan kasi una mismo. Itong mga sinuspindi o mga tinanggal, ano pala to sa DPWH promote pala sila dito. Matagal na pa silang nandyan. Grabe. So parang nangyari pala dito, di ba? Si Bernardo, nagsimula ng laborer, na promote hanggang naging USEC. So, ganun pala dyan sa DPWH. Kasi, di ba, yung iba kasi pag USEC ina-appoint
Sa DPWH pala hindi. Nagsimula sa maliit. Doon sila kumukuha ng mga ina-appoint nila papuntang USEC. Yung kanilang mga experience. Si Bunoan Experience sa pagnanakaw. si Bunoan. Mahusay na to. O Para ganun. si Bunoan din pala, nanggaling din pala sa mababa, yung sa DPWH bago umangat. So ganun yung sistema sa DPWH. So kaya nga sabi nga ni Ping Lacson Ping Lacson ba may sabi nun, itong si Bunoan, matagal lang na sa DPWH yan, hindi niya alam na may nakawan. Nga. So dalawa lang yan, kung di pabaya ka, kasabwat ka. Alam mo minsan kapag katahiran na sa kumpanya, sa isang departamento, tandaan mo malaki na ulo niyan. Ang galing-galing na niyan paikot-ikutin lahat Sungay na ganito yan. Isa. Sabi ko sa'yo, kahit computerized pa yan Naka-POS na yan. Ganyan Kapag ka nagkakutsabaan, ang delivery man, ang kahera, ang counter, ang pahinante, ang driver, at yung nasa opisina, ay laglag kang boss ka. Laglag yung POS mo. Oo, laglag yan. Pindot-pindot lang yan Diba? Gumawa lang ng GC yan. Paalis na kami. Wag mong ipasok ito sa computer para hindi matrace. Kapag kagugustuhin talaga Nung sa bagay. Diba? Magagawa. Lalo sila. Tignan mo naman. Lalo sa gobyerno. Tignan mo. Mula politiko na magbubuhos ng budget. Doon sa pinakamataas sa DPWH, doon sa uutusan ng pinakamataas sa DPWH, si Bernardo. Si Bernardo uutusan si director at si district engineer. Kita mo? Tapos ngayon kokontak ng contractor. Madam, gusto namin kumita ng malaki dahil malaki ang gusto nung ating nung ating principal. 'Di ba? Siyempre, hati-hati yan. Pwede ba bang hiramin na lang yung iyong kumpanya? Ganyan yan Pag hiniram yung kumpanya, bibigyan mo lang yan mga 5%, 7%. Okay na. Tapos ngayon, etong mga ito, hati-hati. Etong si principal, narinig nyo naman kung magkano. 25 to 30% yung mapupunta kay principal. Halimbawa lang, kay Joel Villanueva o kaya kay Jinggoy na senador. 25 to 30%. Tapos magkano lang matitira? Plus ano mo na 30%, 37% na kasama yung hiniram na lisensya. Meron pang magkano? 63. Kukuha pa yung taga DPWH ng magkano? 20%, 25%. Magkano lang matitira? Paano pa magagawa yung budget ng matino? Yung district engineer. Yung district engineer, yung regional director, wala na matitira kaya may ghost project. Grabe, no? Diba? Ang lala talaga. Ang lala talaga nito. Kaya nagiging substandard talaga yung di ba kayo nagulat? Biruin nyo, nababayaran kahit hindi nagagawa. Bakit lumalabas yung pondo na bayad? Bakit nababayaran yung mga proyekto na wala namang proyekto. Guni-guni. Completed na no? Kasi ayun ang insertion. Kasi magkakakutsaba, politiko, ahensya ng gobyerno, DPWH, mga kontraktor, at yung mga dapat na nagche-check. Correct. Pati COA. Diba? Grabe, Lahat ang lala. sila. Yan. Ang lala talaga. So ngayon, ang tanong, ano yung paraan? 'Di ba meron ng pinapakilala itong DICT si Henry Mamaya Aguda. pag-uusapan natin. Bibitinin muna Huling natin. Topic natin yan. Pero kalampagin natin. Hindi lang talaga DPWH ang pangalanan. Hindi lang mga taga DPWH, mga contractor. Kabilang sila sa top 3 or sa big 3. Pero dapat yung mga politiko. Siyempre, si senator, si congressman. Alam niyo nakakatakot dito, no? Baka matulad lang to sa Napoles Well, yung Napoles, napanagot si Napoles, pero walang politikong diba? napanagot. Teka muna, di ba si Jinggoy napanagot? Meron naman, pero pinalaya. Pero yung kanyang hinihiling, di ba sa Sandigan Bayan guilty pa rin, hindi pero tinatigan. Ito naman, malala kasi talaga to. Sobrang lala, wala sa kalahati dito yung kailan Napoles. Wala, yung Napoles dito. Kalingkingan lang kamo. Galing na to sa GAA Tapos,
talagang pinaghahati-hatian. Talagang yung pondo na ng gobyerno yung Mas malala pa to sa droga. Malupit to, no? From National Treasury, Oh. nanakaw nila yung pera. Galing dun eh. Oh, Tapos, lahat. Kasi yung kay Napoles, paid up eh. Eto. Pondo talaga nila yun eh. Sa kanila yun eh. Ito from GAA talaga nila talaga. ninakaw eh. Talagang Diba? matindi kasi biruin mo, mga brother. Ha? Yung nala talaga parang kunin nyo na talaga dun sa baul natin eh. 'Di ba? Kunin natin tapos ilagay natin sa ganito, ilagay Pero natin. parang ano eh, no? Parang ang labo kasi yun eh, no? Kasi kung titingnan mo, di ba, itong si Napoles, parang ang labas lang niya lang dito, parang district engineer lang eh. Kung kukumpara mo sa Nakawan ngayon. Pero parang, di ba, parang... Ahente nga lang eh. O, diba? Ahente nga lang si Napoles. Kung si Napoles kasi ano lang siya eh, siya lang yung gumawa ng ng mga NGO. Oo. O, diba? Peking NGO. So parang ang labas niya, parang engineer parang district engineer siya, gano'n. parang ganun. Kasi yung pondo, kasi kung walang paglalaro ang pondo, walang nanakawin. Kung walang magbibigay, kung walang popondong politiko, wala naman lalakawin eh. Kaya parang ang labo talaga. Ako hindi ako contented doon sa nangyari kay Napoles eh. Na yung napakulong nyo lang, si Napoles lang. Marami pang involved doon. Oo, di ba? Mga politiko, Diyos mio, maglululokohan pa ba tayo dito? Eh, Kaya ito ngayon, hindi po pwedeng magaya ito kay Napoles na ito mga kontratista lang yung makukulong, mga taga DPWH lang yung Saka makukulong. yung nakakatawa pa dito, kung babalikan natin kasi naalala ko bigla si Ben Hurloy, di ba? Si Ben Hurloy kasi siya yung yung taga-logbook ni Napoles. Eh, may mga senador din doon na kaalyado ni Pinoy eh. Oo nga. Ay, Joel Marami, Villanueva. doon talaga yun. Di ba? Pero yung nakasuhan lang, yung mga oposisyon no panahon Opposition na yun. lang. Sila Jinggoy tsaka sila Bong Revilla. Bakit Selective din. Oo. Kaya nga, ang problema, paano mo masusolusyonan ang isang napakabigat na problema ng korupsyon sa bansa kung pipiliin mo dahil ka mag-anak mo, dahil kaibigan, kaalyado, ililigtas ko. At piliin lang natin yung mga kaaway natin, sila yung idein natin dito. Wala. Parang ito na nga siguro yung yung nangyari kay Ping Lacson. Kasi yung sinabi nga ni Ping Lacson nung nakaraan, halos lahat ng senador ng 19 Congress Yan. may insertion. Yan. Nung sinabi yun ni Lacson, napaisip kagad ako, nakapiyari ito. Mukhang yun ata yung dahilan ko bakit nasuspindi yung Blue Ribbon Yun, Committee. yun na naisip ko na baka balik ta rin si Soto. Kasi sila Soto hindi involved dun eh. Oo nga. Kasi bago lang sila ulit eh. Oo. Yung 19th Congress sila, yun talaga yung papasok dyan eh. So ngayon, mukhang yan ang dahilan ng napipintong kudita laban kay Soto. Baka nga nakudita na ngayon sa oras na. Yun ang Kasi hindi parang natin alam. nakakalungkot kasi doon, no? Parang kung ikaw si Senate President, ano ba, politika ba o katotohanan ba gagawin ko? Nung sinuspindi niya, hindi ko alam kung anong hilot ginagawa niya dito ngayon para hindi rin siya matanggal bilang Senate President. So, paano na yung accountability na hinihingi natin? Wala na. Ayun ang question na naman dito. Wala na Marami naman. talaga. Kasi ganoon din kasi kung matatanggal din siya, di wala din. Ay, kaya Wala nga. rin mangyayari. Kaya nga. Wala, ganun lang din. Ganoon lang din. Kaya, Ang tanong dito, kapag si Soto natanggal, Sino ipapalit nyo? si APC yung mukhang papalit eh. Sino? Si APC, Cayetano? Si Cayetano eh. Naku, isa pa. Diyos ko naman. Mukhang siya eh. Mukhang siya yung... wala din. Kapag halimbawa, kapag siya nang andun, Siya yung leader, di ba? Siya yung minority leader, di ba? Mukhang siya nga. At saka mangyayari yan, ganyan na lang ng ganyan, wala nang tumatagal. palitan ng palitan lang yan. Gantihan ng gantihan. Kaya ngayon, dapat seryosuhin to ng yung ICI talaga inaabangan ko dyan eh. Kung ganyan din ng ganyan yung yung mga senador, baka ang taong bayan mabwisit sa inyo at ang taong bayan ang kumaladkad sa inyo diyan, di ba? Kita nyo naman kung paano nagkaisa ang mga Pilipino doon sa Luneta, nakaraan lamang. Gusto nyo ba? Ito, kasama yung mga congressman, Kaya nga. kasama yung mga senador. Oo. Gusto nyo ba mangyari sa inyo yung Kaya. pinapaghubad kayo ng mga tao sa kalsada? Yan. Yung hinahabol kayo ng mga tao sa kalsada. Oo. Wala na dito yung walang involvement na dito yung mga DDS. Yung mga Oo. DDS nakikigulo lang yan eh. Hindi naman tunay talaga yung panawagan nila laban sa korupsyon eh. Wala yan. Wala Wala namang yan. wala Ang mga totoong nanawagan sa korupsyon, yung bawa, yung mga nasa luneta, talagang maayos Seryoso. yung kanilang Paano kunwari kapag dumaan kayo sa Senado? Nasa katwiran. Di ba? Dumaan kayo sa Senado, may bumoto sa inyo ng bato sa kotse nyo. Ay Wag daming nyo- tao. Hindi wag mo na alam nyo kung sino hintayin. yun, di ba?
Mamaya hatawin kayo ng mga Pilipino. Kaya ngayon pa lang, Pero lang DDS, hindi kasali DDS ha. Kasi iba yun eh. di kasali Iba kayo yun. dito. Kapag DDS ang salita Kaibigan sa mga lang kayo. korupsyon, wag po kayo maniniwala Ay, doon. nako. Gusto lang po nilang ilagay si Sara bilang presidente. Ayun Correct. lang yun. O, yun lang naman ang goal nila eh. Para yung mga nakikita yung mga vlogger dyan, may mga pangarap na maging secretary, undersecretary, ASEC. Oy, Diyos sino ko yan? naman, no? Sino Maligo ba yun? nga muna kayo. Buti sana kung kagalingan eh. Di No? ba? Paliguin muna natin. Oo. Siguro, yun din ang ipinapangako sa kanila para sila kumuda ng kumuda. Pero alam nyo, isipin nyo muna maigi kung Pero matindi yan. yung bang panawagan na yaan o yung ino-offer sa inyong yan, kakayanin nyo. Di ba? May nag-offer na sa atin yan, tinanggihan natin eh. alam mo Diba? yan, di ba? Hindi Tinanggihan natin kasi iba yung trabaho na yan. Kailangan mga eksperto yung gumagawa niyan. Akala nyo lang na okay, pero kapag ka nandyan na kayo, Kaya mas masarap mag-vlog. Oh, correct. May pera. at saka Masahod tayo sa YouTube, di ba? Masahod tayo sa YouTube. Hindi, at saka yung trabaho kasi, kailangan dedicated ka dyan. Hindi po pwede yung pabanjing-banjing ka lang na tulad ng ginagawa natin. Pagka ikaw ay tumanggap ng isang trabaho sa gobyerno, ay isipin mo na ang gagawin mo ay para sa bayan at sambayan ng Pilipino. Hindi para na sa sarili mo. Correct. Oh, paano mo naman tatanggapin ng buong buo sa hindi. Hindi pa kaya ng dibdib kong gawin 'yon. Pero balikan natin tong Tapos ano. yung sweldo, di pa ganun kalaki yun. Di ba? Dito ka nga magtaka eh. Ito kung sweldo usapang sweldo lang. Ang baba lang ng sweldo ng mga kongresista, mga senador. Malayo sa sweldo ng mga mga vlogger. Ang mga vlogger. Depende sa mga vlogger eh. Depende kapag sobrang sikat Kapag na sangkay vlogger. na. Pag sangkay na, Oy. malayo. Malayo na talaga. Malayo na. Pagka halimbawa mga Kong TV yan, talagang yan. namang ano yan, hataw na hataw yan, mga GUong. Kumbaga, ang punto natin dito, papaano nagkakaroon ng matitinding mga properties itong mga kongresista, mga senador, mga mayor, mga gobernador. Samantalang yung sahod nila, mababa lang naman pala. Magkano sweldo ng congressman? 250 to 20? 300. 300. Round off mo na, Pantay konti sila lang ng eh. Senado. Ng senador para sila. senador. Mayor 180. Ayun, mababa yun, 100 180, plus. 180, 150. Pero grabe yung gamit. Grabe yung mga mga properties, gamit, no? Properties, sasakyan. Mga sasakyan. Diba? Kaya dapat, Ay, heart pa lang eh. Tingnan mo yung gamit ni Hart. Teka muna, wintas senador ng aso yun ni Hart, eh. milyon eh. Senador yun eh. O 300,000 per month. O yung sweldo. Makakabili ka ba ng milyon ng para sa aso baka ng... naman may negosyo. Ano ba negosyo ng ano? di ba? Center waste. kaya kailangan talaga may mapanagot ng mga kongresista. Ay, mamaya Hindi meron pwede. akong daho Sana mahulaan nyo hindi ko pala sasabi to sa inyo. May Si Cheese. daho ako. Si Cheese. Cheese agad. Hindi pa nga na. Ay, malupit yung kay Cheese pala. Kasi ito yung kaso pala ni Cheese dito sa Comelec, Ay. meron pa siyang ethics committee. So mukhang malabo naman kasi si JB yung hawak nun. Pero yung sinasabi pala nung Lubiano, di ba? 30 million. So ang palusot nila dito, yung 30 million galing mismo sa pera ni Lubiano. Pero merong dokumentong nakita nung pagbigay ng pera nung 30 million, nawalan ng pera yung Center Waste. Nako! 35 million naman. Nako, paano yung 5 million? Baka kinupit nung isa. Wala, ano? pero ngayon, parang syempre, yung sa ethics committee ngayon, teka lang, akala ko ba kay Lubiano galing yan? Pero bakit sakto nung nagbigay ka ng pera, ba't nawalan naman ng pera yung kumpanya? So yun, mukhang dun sumabit ata si Cheese. Yun. Pinsa kasi, alam nyo, kahit anong tuso nyo, kahit anong tuso nyo, maiisahan din kayo eh. Sabi Diba? ba, matalino man ang matching, naiisahan din, di ba? Mamaya na yung aking daho. Magugulat kayo dito, maniwala kayo. Ano ba, baklava? Baklava? Hindi kasi nung isang araw, yung relo kong yung relo kong kulay itim. Yung brand mo. Hindi ko brand. Akala ko may brand ka. Nagustuhan. Uy. Kasi nga daw parehas sila nung isang politiko. Nakita ko yung relo na yun sa politiko binili. Biruin mo binili nung hindi ko nasasabihin. Basta may trabaho ito sa ibang bansa na laging ang kasama mga politiko. So yun ang idadaho ko sa inyo mamaya.
Nako. Ko. Oo. Mukhang matindi di ba? to, ah. Puntahan muna natin yung kanina, yung sinasabi nyo. Wala pa ba yung solusyon na sistema na ipapalit natin sa etong masyado na hong obsolete ba na Meron. sistema ng gobyerno? Mayroong solution na, no? Ano? Kailangan na lang i-implement. Mamaya pag-uusapan naman natin 'to. Oo. Ito ay napakagandang solution talaga kasi para po lahat ng lumalabas na pera, kaperahan ng gobyerno, Naku, maganda makikita yan, na ng transparent doon. Ay, maganda yan! Malalaman ng mga Pilipino. Hindi lang paglabas, pati paggamit. Pati Yun. paggamit, Naku, paggamit ganda. ng kaperahan. So, sistema talaga. Sistema. Ito yung sinasabi namin nila Takero na okay yung may makukulong. Okay yung may mga makakasuhan. Okay. Okay yan lahat. Pero kung walang sistema na Ipangbabangga, kamo, ipangbabangga. i-implement. Yan. Wala rin. Babalik na. Ganun lang din. May mapapakulong. Back to the ball game ulit tayo. Corruption na naman. Pagbago presidente. Pagbago yung presidente. Balik ulit tayo. Kung sino yung presidente, eto na naman tayo. So maganda yung mayroong sistema na kung saan kahit sino ang maupo, mapapasunod siya sa sistema. Yun. Di ba? Pero, yan ba may kinalaman si Pangulong Bongbong? Meron. Yun. Iba talaga. Meron at meron. Mamaya malalaman nyo. Kasi, ngayon, ang tanong, daho! Yung bubut, kilala ko na eh. Hindi, siya naman yung pink palaka natin. Daho! Eto. ano ba kasi yung gismis na yan? Etong chika ng ating pink palaka na meron politiko at ang kanyang jowa na iba yung pinapakita sa totoong buhay at sa harap ng kamera. Jowa? Magjowa. Magjowa. Ano ba? Babae, lalaki ba? O parang lalaki? Basta magjowa. Siyempre. magjowa lang. Yung lalaki, politiko. Lalaki, politiko. Kasi meron kasi magjowa na politiko para sa lalaki. Ngayon. Iba yun eh. Meron ba? Meron. Talaga? Teka muna, mukhang yan mas interesado ako sa gawin. Yung magjowa na parehas politiko Ano pala alam yun? Talaga ba? Baka nabaliktad yung daw Eto. Daho. Isang maganda maganda talaga ito. Alam nyo, crush na crush ko to dati. Uy. Tapos napunta nga dito sa politikong matangkad, Matangkad? na talaga namang mitikuloso, mitikuloso Sino dito kaya na Matangkad, Jules Ledesma. sa tunay na buhay, sabi ng ating pink palaka, kung anong sweet na nakikita nyo ng nasa camera, sa public, kapag ka sila na lang pala, grabe daw, magmurahan. Talagang malupit na, PI, ganyan, ganun. Grabe daw, yung mga bunganga. So yun na yun. Anong yun na yun? Hindi pa. Hala ko yun na yun eh. Hindi pa. Eto pa. Siyempre magbibigay tayo ng clue. Napapabalita rin na eto daw si Mr. Politico ay membro ng federasyon. Nako, patay. Alam nyo na yung federasyon, di ba? Na ano daw pala ito? Dalawa, doble kara. Pwede sa babae, pwede sa lalaki, ganun. Marami nagtatanong. Ngayon, ang parang eto, ang ayon sa ating pink palaka, parang ginagawa lang daw na takip sa totoong kasarian itong jowang babae. Nako, mga kababayan, yung mga nanonood, makisali kayo. Dami na tuloy nagtatanong. Ano? Kasal na ba? Kasal na jowa pa lang, no? Jowa pa lang. Bahala ka na kasi. Pagka sinabi, baka mabuking na eh. Clue tayo. Clue. Itong si babae ay isang maganda, sexy,
At talaga namang walang lalaking hindi lilingon sa kanya kapag ka nakita nyo siya sa personal. Uy, sino kaya yan? Yung iba nga naglalaway dyan. Isang ano lang naman, isa lang naman kilala kong ano eh. Na may partner eh. Lahat naman ng mga senador Hindi, yung kilala talaga. Yung lahat kilala. naman ng kongresista may partner. Congressman may partner. Yung kilala talaga. Senador ba to? Or, Ay, hindi ko sasabihin kung senador. 24 lang sila eh. Ilan na lalaki doon? Basta politiko. Okay, sige. Hindi ko sasabihin kung nasa mababa o nasa mataas nakapulungan. So, legislator. Legislator, malinaw. Basta mambabatas pala yan. Mambabatas. Sino itong mambabatas? Nasa personal pala ay nagmumurahan. Grabe daw magmurahan pag nag-uusap. Kabaliktaran sa nakikita nyo. Artista ba yung babae? Hindi ko sasabihin. Nagbabasa ng comments sa kayo. Nagbabasa ng comment. Hindi ko sasabihin, syempre. Grabe to, Marami tuloy ang gusto makichismis. Minsan maganda rin pag-usapan yung mga politiko, no? Hindi, actually marami tayong paborita na ganyan eh. Pero gagawin kayo natin yun every week. Maganda tayo, Kasi marami tayong ganyan eh. Marami tayong ganyan. Marami tayong ganyan eh. Ngayon, ang tanong, Oy, wag niyo babasahin. Natatawa ako. Ay, nako. Di ba? Basta yun. Yung pati yung nandun sa ating nakikisali rin, nakikichismis. Ay, nako. Oy, teka muna. Patirin muna natin at pati yung mga assistant. wala na akong sasabihin na clue. Mukhang alam na alam nyo na eh. Ngayon, Brother Sangkay, yung ating nawala tuloy ako. Yung ating tatalakay dahil ilang minuto na lang tayo. Okay. 20 minutes. Huwag nyo nang isipin. Mamaya na lang kapag wala tayo sa pag naka-off ang camera. Ang bira kasi yung chismis na yan eh. Nako. Ang bira. So, ayun nga. Parang ang hirap pumasok eh. Ang hirap po. Dili ko bigla eh. Ano ba natin yung segue yun? Ang hirap pumasok. Ano napapasok yun? Nako. Pero, ang hirap talaga pumasok. Sa susunod, eto, abangan nyo. Dapat Sino? natin yun eh. Dito Sino may boyfriend basketball player ba kayo? Sino ang politikong napakaraming ari-arian sa Estados Unidos? Sa Estados Unidos. Yan. Nako, marami kayong malalaman siya. May kilala ako pero hindi ko alam kung ganyan. Nako, eto matindi. Ano rin? Federation din. Basta, bakit ba kapag kapiterasyon interesado tao? Sabi na nag-comment dito, mag-live ka mamaya, Boss Mike, i-chismis mo na. mukhang mabibitin sila dito eh. Mabibitin kayo sa akin. Ako. Eto eh. Pero yun na nga, pasok na tayo, mamaya na yan. Mamaya na yan. Tuloy natin yan, maya-maya. Ano na? Kasi meron pong sistema na ginagawa o i-adapt ngayon. Seryoso na po tayo. Na po yung seryoso na tayo. Nakipag-partner na ang DPWH. Nako. Pumirma na po. Itong blockchain, ito po yung solution talaga. Alam ko, marami sa atin nagdududa na baka pagkatapos ng lahat ng ito, after ng expose ni PBBM, bumalik ulit tayo sa sistema na nakawan ulit, corruption ulit. Kasi itong corruption na to, matagal na po yung ugat niyan eh. Yung ugat niya napakalalim na. At kahit yung mga common na Pilipino, kahit kagaya natin, alam na natin na may korupsyon sa gobyerno. At hanggang ngayon, hindi natin alam kung ano magiging solution. Yan. Pero yung good news, nako, ayan na. Yung good news, mga kababayan, yan ang masarap. mayroon pong blockchain technology. Ito po ngayon ay isinusulong actually ni Senator Bam Aquino. Na ang alam ko, gumagawa siya ng gusto niyang isabatas ito. Kasi, teka muna, familiar sa akin yung blockchain na yan. Parang narinig ko na yan nung panahon din ni Digong.
Yun na nga. Talaga? 2019. 2019. Talaga ba? 2019. Meron na pala yan. Sinusulong na yan noong 2019. Kasi matagal na daw po ito eh. Ang pagkakalam ko, 6 years na raw itong nag-i-exist dito sa Pilipinas. Sa mga private company. O ginagamit ng mga private companies. Kasi para sa transparency. Ngayon, 2019, ito nga yung question eh. Ito yung best solution. Kasi itong blockchain, ito po yung tutulong para hindi lamang malesen yung korupsyon, kundi mapigilan talaga. Kasi ito yung magbibigay takot sa mga politiko eh. Bakit? Kasi ultimo 5 duling, Nako, yan na. makikita doon kung saan napupunta. No, halimbawa, galing sa GAA, 'di ba? Lalabas ang pera papunta sa mga budget sa mga rehiyon dito sa ating bansa. Lahat ng paggagamitan ng pera na 'yon, makikita doon para siyang para siyang dashboard eh. 'Di ba? Para siyang dashboard. May data, may data. May data talaga. Saan napunta yung piso, yung 2 pesos, yung 10 piso, kahit ganun. Ulitin mo yung 5 duling. Kahit 5 duling. Alam mo yung 5 duling na yun, naghahanap talaga ako dyan. Pero, ayun na nga. Meron ba nun? Ewan ko kay Sangkay. Naging uso lang yan. Kasabihan, kumbaga. Kasabihan. Pero, guys, seryoso. Ito yung best solution. Ina-adapt ngayon ni PBBM at nauna na nga po ang DPWH sa mag-a-adapt neto. Hindi kasi maganda kasi yan eh. Kasi yung parang yung blockchain kasi explain ko lang konti. Medyo, Paano ba gumagana? Medyo komplikado ng konti pero explain natin, pilitin natin. Explain mo. For example, yung pera galing National Treasury pupunta sa DPWH. O yung pera na dyan na sa DPWH. Ibinaba na. Ibababa na yan. Ngayon, nakalag lahat yan. Papuntang district engineer, papuntang contractor, lahat ng dadaanan ng pera, naka-logbook lahat yan. Ngayon kapag mayroong nagbago dyan, ibig sabihin, nasa sayo yung kurakot kasi mayroong bago sa'yo. Makikita. Pero bakit sa amin wala? So kasi yung pera kasi na maraming pagdadaanan yan eh, from GAA, DPWH, lahat ng dadaanan, pati yung kunwari bumili ka ng... Hindi na i-edit yan, hindi na i-edit. Bumili ka ng yero, pati yung pinagbilhan, naka-logbook din yan. So kapag mayroong mali, so malalaman kung nakanino yung nag-tampered. Ngayon yung unang question kasi dito, paano kapag na-hack? I-hack mo lahat. Buong system. So hindi basta-basta na-hack? Hindi. At saka makikita kung sinong hacker ang pumasok. Madaling mapapakulong din. Magaling. At saka hindi po yun basta-basta ma-hack talaga. Malabo. So kapag ka may nangialam sa sistema, alam mo kung sino. Kasi para siyang salamin. Nakikita doon, lahat ng pumapasok doon, hindi na pwedeng baguhin, hindi na pwedeng i-edit. Kung may edit naman siya, makita nyo na in-edit. Makita na in-edit. Kitang-kita doon. Oo. Halimbawa, may Mag-iiba nagbago kulay, sa ganun. Pero syempre kapag in-edit yan, bakit ikaw lang nag-edit, kami wala? Ay ng question yung edit na tinutukoy ni Boss Takero, yung tipong, halimbawa, mali yung paggamit, tapos inayos ulit. Makikita doon. Ganyan. Pero yung pag-edit, na kumbaga, ito, tatabunan ko to. Dadayain talaga. Dadayain ko to, hindi po pwedeng gawin. Galing bakit hindi napatupad yan nung 2019 pa? Yun nga ang tanong. Kasi 2020, naglabas si PRRD ng information about sa corruption sa DPWH. Ghost Project. Andyan na pala yung blockchain. Bakit hindi inadapt? Di sana, noon pa, wala na tayong problema sa korupsyon. Oo nga. Bakit kailangan pang umabot kay PBBM? Ngayon ito lang masasabi ko. Si BBM dito, ginagawa ang lahat talaga para hindi lamang pumaibsan itong problema ng Pilipinas when it comes to corruption, kundi masolusyonan to. Correct. Kasi ang Pilipinas naghihikaos. Biruin nyo, nagtatax yung mga artista, nagtatax yung mga negosyante. Lahat. Ultimo bata, nagtatax yan. Kasi once na bumili ka ng gatas. Kahit doon sa tindahan. Kahit baby pa lang eh. Mayroong mayroong tax, bawas na agad. Value added tax. So, yun. Ngayon, ito yung solution para talagang yung system niya tumino na. Kasi walang kwenta kung may mapapakulong nga. Mayroong ngang makakasuhan. Pero kung yung sistema ganun pa rin, wala pa rin. Walang kwenta. Kaya ang good news ngayon, mga kababayan, si BBM nag-a-adapt na ng
blockchain technology. Yung mga makabagong technology. Yan na yun. Ah. Ito na yung solution. Ito na yung best solution para talagang, ewan ko lang kung may tatakbo pang politiko nun na mga kurap. Oo, baka wala Diba? na. Baka tayo na siguro yung inaantay niya. Baka tayo na nun. Oo, tayo na. Magbablog na lang. Magbablog na lang ako. Vlogger lang ako eh. Hindi, siguro mo ako pwede. kung sakali man naianda natin yung ating buhay para mapalitan yung ating mga sistema na to. Si Joel Villanueva. Gagawin natin no? Pero, ayun nga. Kanya-kanyang bata nakakatawa. na tayo. Basta ako si Bongo. Si Bongo napapalitan ko. Pero ito talaga, kasi sabi pa nga, hindi maaayos itong gobyerno natin, hindi maayos ang lahat ng ito hanggat yung sistema. Ganyan. Pangit. Malinitili. Kumbaga parang yung kahit anong pintura mo sa sasakyan, kahit anong pagpapaganda mo sa sasakyan, once na ang makina ay hindi mo kumatok na. inaayos, Hindi mo pinaayos. hindi mo pinaayos, ganun pa rin yung takbo niyan, mamamatayan at mamatayan ka pa rin. Same, maraming mapakulong, Hindi maraming tatakbo ng maayos. Yeah, maraming mapakulong, maraming makasuhan, maraming magbalik ng pera na ninakaw. Pero once na ang sistema ay hindi pa rin maayos, Wala pa rin. ganun pa rin yun. Paulit-ulit lang. Paulit-ulit. Edi, pagbago na ang presidente, Ganun pa rin. ganun ulit. So dito sa blockchain, na sinusulong ngayon ng ni Senator Bam at ng DICT at ang good news, itong Pangulo natin, willing i-adapt ito. Nako. At ngayon nga, inumpisahan na ng DPWH. Bakit hindi kasi inadapt ni panahon ni Duterte yan noon? Yun nga ang problema eh. Yun yung tapos tanong. ang ano niya yan na pala yung pagkakataon, pero sabi niya, wala, kahit bigyan nyo pa ako ng 20 years, hindi ko talaga magagawang solusyonan ng corruption. Sinukuan niya eh. Boss, Oh. marami ang nagsabi ng galit ako sa korap. Oo. Pero ni isa sa kanila walang gumawa ng gumawa. sistema. Yan. Si BBM lang po ang gumawa nun. Oo. Ito yung taong hindi masyadong madaldal pagdating sa harap ng media pero may ginagawang aksyon. Bakit ngayon ang daming paninira laban sa kanya, lalong-lalo na si Chavit Ay, di ba? Sinasabi pa niya mas sinigitan pa niya yung tatay niya, di ba? Grabe, no? Ewan ko kung anong kapaitan ang nararamdaman ni Samantalang Chavit. dati ng eleksyon, pinagtatanggol niyang hindi magnanakaw yung tatay Kaya niya. nga, alam mo kasi, ang mga politiko napakahirap din na unawain eh. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan.
mahusay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolakay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalis lang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hakilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi